Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya yung pwede mong i-search sa Facebook. Ako hindi pa ako open. Kung mag-open ako, i-announce ko yun doon sa aking Facebook page. Be sure naka-follow kayo doon, Madam P. Pero baka hindi mo siya ma-search, ang i-search mo hashtag Unicorn Princess Tarot sa Facebook. Okay, let's start. For those of you na may hopefully mag-comment kayo sa baba kahit heart lang, smileys, positive comment are welcome dito sa ating comment section. Yung mga negative, kung may comment ka regarding how I read, sorry to say, magre-reading ako sa kung according sa kung ano yung maramdaman kong klase ng reading na dapat kong gawain. Ayan, and also sasabihin nyo sa akin ng spirit guides ko, angel guides ko. So kami ang masusunod kung paano ako mag-reading. There are times mukha ko yung nakikita nyo sa screen. Kung ayaw nyo naman sa mukha ko. Actually, you can control your phone. You can click the next video, di ba? Yun lang yun. Hindi nyo na kailangan mag-iwan ng mga negative comments. Kasi be sure, next time, di ka na makaka-comment ulit. And your comment will be deleted. Ayan, masipag kami mag-delete ng mga negativity. Negative na tao. What do we have here for the sign of Earth sign? Taurus, Virgo, and Capricorn. Kung gusto mo mag-avail ng mga product namin, nasa TikTok shop, guys. Unipri, yun ang i-search mo sa TikTok. UNIPRI. Projected is here. So, what's with the projected? Wish and irreconcilable differences. Okay. A family grip. Right side is your side. Left side is the side ng person mo. Pero ito, pwedeng magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Pwedeng ikaw to nasa kaliwa, siya yung nasa kanan. So, bahala ka na. Bottom of the deck is TikTok. Okay, hindi ba sa inyo, you are thinking about getting rid of something, someone sa buhay mo? Like you're hoping or thinking na sana mawala na tong taong ito. Yung iba sa inyo, you could be married to this person with a family here. Pwedeng nandun yung feeling mo, ito yung nagpapabigat sa'yo, this person, and the obsession is here. You feel like ito ay actually gusto mo yung tao. The problem is that parang alam mong mali or masama na siya sa'yo. Kasi parang hindi na siya nakakatulong. TikTok is here. So there's this deadline. Time is running out. So you feel like parang wait lang. I need to give. Yung iba, alam mo na sa sarili mo na hindi na kayo mag-okay dito person na to. Ang dami nyo yung pagkakaiba eh. So even though there's children or kids na involved dito sa connection nito, parang ang bigat pa rin sa pakiramdam kasi you see the future with a different kind of thinking. Iba yung pananaw mo sa future, iba ang pananaw nito sa future, hindi kayo nagkakasundo. And then you feel like this person is hindi na talaga okay para sa'yo and you're thinking na sana mawala na tong taong ito sa buhay mo. Okay? And this person is actually hindi yun din eh. Pwedeng, lalo na kung may children or child na involved dito sa connection na to, ang hirap din naman umalis or lumayo kasi nga, because nakatali siya, na nandun siya sa part na yun na kasi may anak. Pero, time will come, the children or the child will eventually aalis sa buhay ninyo yan. Diba? Parang time will come, tatanda yan, magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. And, I mean, I'm not saying na, honestly guys, nung hindi pa ako guided, nung hindi pa ako nagbibigay ng guidance, at hindi pa ako nakaka-connect ng mga spirit guides, angel guides ko, hindi ako naniniwala dyan sa divorce. I feel like, minahal mo nung isang beses kaya mong mahalin ulit yan. Kung may problema man, pwede niyong ayusin yan. Di ba? That is my thinking before. Lalo na kung may pamilya, lalo na kung may anak. Kasi lumaki ako sa ganun na parang ang thinking dapat buo ang pamilya. But then, as time goes by, no, lalo na nung nag-guide na ako, nagkaroon na ako ng intuition, na buksan ng aking knowledge and wisdom, no, and naging connected ako sa spirit guides, angel guides.
hindi pala. Kasi may tao rin talagang dadating at dadating sa buhay mo para turuan ka ng lesson sa buhay mo. No? It is part of your life wherein matututunan mo tong bagay na ito. Kasi kanya-kanya tayo ng problema, totoo yan. Kanya-kanya tayo ng problema, kanya-kanya tayo ng pagdadaanan sa buhay. Nagkataon na ito yung lesson sa'yo sa buhay na ito. And then in your next life, para alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? And this is one of it. How to get rid of something na oo, mahalaga sa'yo, pero alam mo kailangan mo nang bitawan kasi ang hirap na hindi na pwede. At nakuha mo na yung mga lesson na dapat mong matutunan sa taong to. Ito yun. And, ano yung emotion niyo sa isa't isa? Pwede ka makarelate, pwedeng hindi guys, huwag mapilit. TikTok is here, Verge and Love. Trash, threaten, and okay, baka ito magpagising sa'yo ha. Pressure cooker is at the bottom of the deck. I mean, nakakakita tayo na parang you need to get rid of this person. Wait lang guys. Ayan, pasensya ka na, medyo masama pakiramdam ko ngayon. Hindi ba masama, pero parang papunta pa lang sa sakit talaga. Inagapan ko na, nag-inom ako ng oregano bago ako makapag-reading. Mag-start ng mga readings ko. And so, medyo umiigi-igi naman na. Kaya medyo makati pa rin sa lalamunan. Anyway, ina-explain ko lang. Kaya, pag ipopost ko yung video na biglaan, it is because makati-lalamunan ko, I have to clear my throat and etc. Okay? Pwedeng hindi na ako makapagpaalam. Okay. Verge is here. Someone here is merong mag-aamin ng emotions. I mean, there's a person, kung hindi man yung emotion yung aaminin niya, there's a person who is about to come to your life. Paparating na, malapit na, ayan na siya. Okay? Wala akong nakita ditong emotion regarding sa connection ninyo. Mas nakita natin dito, okay, mahal mo yung tao, minahal mo yung tao. Pero may isa pang mas magmamahal talaga sa'yo. And you do have your trash. This is a trash. This is a person na parang nakakahiya. Actually, the way I see this, siya yung nakakahiya sa buhay mo. Like, pagkasama mo tong taong to, parang nakakahiya na isama or nakakahiya siya pagdating sa family mo, sa friends mo. I'm not saying na importante yung komento ng iba. 'Di ba? Kasi buhay mo yan. Pero it's just that, etong person na to, siya yung nakakasira ng reputasyon mo or hindi maganda yung connection ninyo talaga nitong person na to. That other people can feel the vibe. Other people can see the things that you are not seeing. Pwedeng meron kang mga bagay na hindi nakikita dito sa person na kakonect mo na itong mga taong to nakikita nila, naaamoy nila, nararamdaman nila. And you have to believe them. Sometimes they are the one na katulad ng 'di ba, sa basketball, mas alam ni coach kung ano yung nangyayari doon sa loob ng ring, kung paano mo gagalawin yung buhay mo. Example, the game is your life. No, mas alam ni coach or ng friends mo, family mo, yung nangyayari because they can see. 'Di ba? Wala man sila sa paa mo or sa papel o sa ano mo ginagawa mo, pero nakikita nila yung nangyayari sa iyo, nakikita nila yung outcome, nakikita nila yung nangyayari sa buhay mo, sa buhay ninyo. So, they can tell kung ano yung magandang gawin. They are coaching you kung ano yung magandang gawin para mas mag-work out sa'yo yung game ng buhay mo. And then, there's this comments about get rid of this person. Tanggalin mo na siya sa buhay mo, ganito, ganyan. And the pressure cooker is here. So, yeah, someone is really going to come into your life, biglang dadating sa buhay mo, magugulat ka na lang, there's a lot of love mula dito sa taong to, and this person is willing to accept you, tatanggapin ka sa kung ano ka, sino ka, anong meron ka, ano ang wala ka. Okay? This person is willing to accept you the way you are. Okay? Pero kailangan mong i-get rid or tanggalin itong emotions mo, itong person na to, napaka-toxic and wala nang silbi sa buhay mo. So what will happen in the near future for the both of you? Meeting is here. Yeah. Sana nagustuhan mo yung reading, yung messages.
Sa mga nakakaalam na sa akin, I do have a lot of business. So, yung pagre-reading na ganito, talaga naglalaan ako ng oras dito. Kahit masyado akong busy. Katulad ngayon, medyo masama pakiramdam ko, pero ginagawa ko pa rin yung best ko makapagbigay ng message sa inyo. So, hopefully, malike mo naman ako, comment ka dyan sa baba. Malaking bagay na yun sa akin. You do have your gossip and focus. Okay, there's a lot of jealousy. There's a lot of jealousy. Huwag mo na hantayin na dumating yung pagseselos, ganyan. There's a lot of chaos, problema, pag-aaway in the future. Kung hindi mo tatanggal itong taong to, and then i-welcome mo or i-open mo yung sarili mo dun sa paparating. You know why? You do have your gossip. There's jealousy, there's envy, pagkainggit, regarding those people or dun sa dalawang involved na yon or tatlo kung ilan man yon. But with the focus is here, this is you. Alam mo sa mata mo, sa paningin mo, sa pakiramdam mo kung alin ang mas aare, mas mag-fit sa'yo. And some of you, there's done, so completion na dapat mong gawin. Because sabi ko nga, kanina ko pa inuulit-ulit, nakuha mo na yung lesson na dapat mong matutunan dyan, kailangan mo nang alisin yaang buhay na meron ka para mabago yan. Alisin mo na, tapusin mo na kung ano yung mga bagay na dapat tapusin dyan. Thank you for watching. I love you all and